Ang nasunog yung first floor, ground floor. At may mga konting records, kaya nag-usap kami ni Secretary Vince, pinasecure niya kagad, nag-request siya na ma-secure kagad. So nakasecure kagad, we're not allowing any DPWH personnel to enter the far side. At darating bukas yung mga personnel nila from central office to conduct the investigation. So at least naka-cordon na pala siya. So wala pa tayong clue kung ano po yung naging sanhi ng sunog sa ngayon. Yeah, we're waiting. Hinihintay natin kung ano yung resulta ng investigation mismo ng Bureau of Fire. At darating, sabi ko nga, alamin din ng magkakandak rin na sariling investigasyon ang central office nila. Okay. So ako naman, Mayor Benji, pupuntahan ko ang... Pero, sige. Sir, but if I may, is it too early to discount the possibility of something fishy? Yeah. Kasi this is not the first time that the Public Works That's DPWH true. office Yes. caught fire. Siyempre, you remember last year. Yes, Sir Ed, siyempre hindi mo maiwasan na mag-iisip ka rin, no? Bakit na naman ito? Ano? At bakit sa records? Pero pero hintayin na lang natin kasi mga statement pa lang ng mga witnesses ang nakuhanan. Ano? Okay. At sinasabi nila lahat na nakaamoy sila ng usok. Una yung mga statements nila. Kaya siguro hintayin na lang natin, pinakamaganda. Mahirap din kasi gumawa ng mga I understand, sir. yes, sir. mga haka-haka. Pero sir, just to put some context into this, are we talking about records that are on paper or records in a computer? Documents. So actual documents, in other words, hard copies. Kaya na-stress na naman si Sec Vince kanina. Na-stress na naman. Oo, Gulo-gulo na naman yung buhok nun. Papayat na naman yun lalo. Haba yung bigote niyo ulit. Mayor, kumusta sa Benguet? May mga movement ba dyan? May mga pagtatangka ba? Nasunog daw ho ang Cordillera DPWH pero maiksi lang po yung haba ng sunog. May mga pagtatangka ba na mag-conceal, magtakip ng mga anomalya sa proyekto ng DPWH? Sir Ted, sa ngayon hindi po ako makapagsalita tungkol diyan kasi hinihintay ko pa ho yung resulta ho ng investigasyon ng Bureau of Fire. Pero for the meantime, nag-usap na ho kami ni Secretary Vince habang ongoing yung fire. Pinasecure ko na ho kanina ay kagabi pa lang ho, ay kahapon pa lang. Apo kasi 17:43 po, fire out na. Pinagbawal na po namin pumasok yung mga DPWH doon. Tapos ngayong araw, sinicure na namin, 24 hours, ngayong araw darating po yung mga tao nila sa central office. Opo, yung mga arson investigators, Mayor. Opo. Ng Bureau of Fire para humasinsinan po ang pag-iimbestiga. Sige po, so aantabay kami. Kagabi pa po yun. Ay, kagabi kahapon pa po yun. Opo. Oo, so maghihintay po tayo sa magiging official report po nila. Alright mga kababayan, magre-react po tayo dito sa interview kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, no? Patungkol nga po dito sa nangyaring sunog kahapon diyan po sa opisina ng DPWH mga kababayan, no? Regional office po ito ng Cordillera Administrative Region. At ito po ay kinabibilangan mga kababayan ng probinsya ng Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. So yun po yung mga probinsya na sakop dito sa Caraga or sa CAR region mga kabayan, Cordillera Administrative Region. So marami pong mga nagsasabi rin mga kababayan, no? At para sa aking opinion din, no, dito sa nasunog nga opisina ng DPWH ay meron din po tayong haka-haka, no, or pangamba na baka ito ay sinadya, no, dahil nga po dito sa ongoing pa hanggang ngayon ng mga investigasyon mga kababayan sa mga flood control projects at iba pang mga ghost projects na ginawa, no, ng DPWH mga kababayan. At talaga namang hindi po masisisi, no, pati dito sila Ted Filon talaga ay meron din pong mga pag-iisip, no, or duda dito, at maging si Mayor Magalong ay may mga pagdududa dito, no, sa nangyaring sunog ng opisina ng DPWH kasi alam naman natin na may mga
dokumento yan mga kababayan, no, or mga files baka nasira, baka sinadya, no, para mawala yung ebidensya, mga ganyan. So hindi po maaalis yan sa mga isipan ng mga Pilipino, no. At just like po noong unang nasunog yung opisina ng DPWH dyan po sa may Quezon City, mga kababayan, no, na kung saan ay marami rin pong mga nagdududa, no, at nangangamba na baka po ay sinadya para mawala na yung mga ebidensya, no, yung mga dokumento, mga kababayan, doon sa loob ng opisina. So syempre hindi mo po blame yung mga ordinaryong Pilipino na nandoon talaga sa kanilang isipan, dahil naman dito sa nangyayari nga ngayon, mga kababayan, ng mga flood control corruptions at iba pang mga proyekto na mga may kinalaman, no, sa mga corruption, mga kababayan. At napaka-vital din po, no, yung mga opisina ng mga DPWH na may ganitong insidente, nasusunog. Syempre yung mga ebidensya ay nandoon, so baka maisipin natin talaga baka sinadya para hindi na po natin mapanagot yung mga taong involved dito sa korupsyon, mga kababayan. At sabi nga po dito ni Mayor Magalong na pinasecure naman niya yung area, no, doon sa Baguio, yung nasunog na regional office ng DPWH. At parang pupunta daw yata doon yung taga-opisina, no, ng central office ng DPWH para mag-investigate, mga kababayan, no, doon sa nangyaring insidente. Well, although yung first floor lang naman daw yung nasunog, mga kababayan, at hindi natin pa malaman, no, kung ano po yung mga nasusunog doon, mga kababayan, no, kasi parating pa lang daw doon, no, yung mga mag-iimbestiga, mga kababayan, patungkol dyan sa nasunog kahapon na DPWH office, no, regional office dyan sa Baguio City, dito sa Cordillera, mga kababayan. At may pahayag nga po dito, no, si Mayor Benjamin Magalong na 80% di umano ng Kongreso, no, ng mga congressman ay sangkot dito sa mga anomalya, mga kababayan, no. At kaya dismayado po siya dito sa usad ng investigation sa flood control corruption. At dahil yung mga otoridad ay wala pa nga po silang na-aresto, no, ng mga malalaking isda patungkol dito sa mga flood control corruption. At diretsahan niya pong binanggit dito, mga kababayan, or pinunto itong si dating Ako Bicol Congressman Saldico, no, at maging dito si dating House Speaker Martin Romualdez, at itong congressman po nila dyan mismo sa Benguet, mga kababayan, na si Congressman Eric Yap, na malaya pa daw, no, ngayon, or hindi pa daw po na aresto or napanagot nga po doon sa mga allegation laban sa kanila di umano sa kailang pag involved, no, dito nga sa mga anomalies na ito, mga kababayan. At para po sa aking opinion dito, mga kababayan, no, ay hindi po natin masisisi, no, or hindi ko po masisisi yung ibang mga tao na magdududa, no, or mag-iisip ng pagdududa dito sa mga ganitong insidente na opisina ng DPWH ay nasusunog, knowing na napaka-vital, mga kababayan, no, mahalaga itong mga opisina na ito na ma-preserve, lalo na yung mga ebidensya, mga kababayan, no, na hanggang ngayon ongoing pa rin yung mga investigation, no, sa mga anomalies dyan sa opisina nila, no, sa kanilang departamento, na talagang sila talaga yung focus ngayon, mga kababayan, no, or nakaladkad dito sa mga flood control corruption under dito sa DPWH, mga kababayan, no. At syempre hindi po natin mawala din yung pagdududa na baka gustong tanggalin, no, or i-wipe out, kunin, nakawin, or sirain yung mga ebidensya na posibleng maglilink doon sa mga involved dito, mga kababayan, no? Particularly po dito mga big fish, mga kababayan, itong mga proponent at itong mga kasabwat nila dyan sa mismong opisina ng DPWH. So ano po masasabi nyo dito, mga kababayan, no, sa nangyaring sunog po dyan sa DPWH Cordillera Region, no, regional office ng DPWH kahapon? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.